So ngayon nakuha ko na yung susi. So for part 2 of my video, tas loob naman tayo maglilinis with the use of this vacuum cleaner nandito sa baba sa bahay. So ang ma-share ko sa inyo ngayon is yung previous na nagre-rent dito is may iniwan ng mga tissue doon sa ilalim, hindi nila nilinis. So kami na lang ang maglilinis. Patulong ako sa anak ko, nag-video sa akin. Siya ang kumukuha sa mga tissue tapos ibabakyo naman itong sa loob. But before we open this one, pakita ko sa inyo yung mga picture na hawak ko yung susi tapos hindi ko na gamitin itong remote, which is yung sa kamay na lang, punta dito sa kabila. So yung susi na sa kamay ko tapos lagay ko ito sa bulsa ko. So ganito yung pag-open. Yan. So bukas na yan. Then pag sira na naman, i-swipe mo lang yung tamo dito, sira na naman. So by option din, pwede din gawin what we call this, yung remote ng susi ang gagawin mo. So dito tayo sa loob. Yan, hinawakan ko lang yan, bukas kaagad. So this is the Geely Okavango 2024 model. So nandito na tayo sa loob. So ang style pala nito pagpagana. So hindi mo pa apakan yung brake pedal. Push the button. To on the system. Then after that, push again the button. Tapos mag-ilaw na siya sa gitna. So umaandar na siya because of the power of the battery pa. Yung gumagana dyan, power of battery. Then tapos yung pagpa-andar mo is just the time na you push the brake pedal. Then yan. So makikita dito sa cluster or anong tawag dito, isa umakyat na yung yung RPM. So yan na. Then ang mode natin dito, hopefully ma-focus is naka-comfort mode tayo. Yan, comfort mode. So marami na itong binablog sa ibang vlogger na mga expert than me na alam na nila. So yung eco mode pala nito is we change to eco mode. Pakita ko sa inyo. Paki-video natin. Diri na lang yan ang camera mas. So yung eco mode. Yan, that is the eco mode. Kita nito, eco mode. So yung sabi ng iba, mag-iba daw yung kulay dito. Hindi mag-iba yung kulay. Dito lang ang mag-ibang kulay, which is the color is blue, yung maliit. Depende sa adjustment ko sa seating dito sa gitna. Pero itong sasakyan na ito, hindi ito sa amin, irirentahan lang namin. So hindi namin pwedeng galawin ito. So ang akin lang ipaalam sa inyo, so yung eco mode is naka-blue. Then followed by the comfort mode, that is yellow. Yung comfort mode na yellow maliit. Then punta na tayo sa sport mode, pula yung sport mode. So yung sport mode hindi ko pa nasubukan, try ko lang ngayon subukan kung ano. Pero alam ko mas mabilis itong itong sport mode than the other mode niya dito. So yung eco mode, nasubukan na namin yung eco mode, isa hindi masyadong mabilis. Mahina siyang humatak. Then comfort mode is okay na. Kaya na siyang humatak kahit paakyat ng bundok. Then ang sport mode hindi ko pa nasubukan. So ito yung mga function niya na napakaganda. Hindi ko na lang sa inyo ipapakita kung ano pang function dito kasi masi-search naman niyo sa ibang mga vlogger na mas kabisado or mas may alam pa kay sa akin. This is my first 2 days kahapon nag-start or the other day. So this is my first 2 days na nag-drive ditong sasakyan dito sa Okavango. With this, I am satisfied with this one. Even though I am hindi ito ini-sponsor, no, because nagre-renta lang kami itong Okavango. Yan sinubukan sa anak ko yung mga function, although hindi yung mga makikita, kung ano makikita. So ang daming function like this one, balik natin sa 360.
pwede mo yang paikutin yung sasakyan. So may makikita. So hindi ko alam kung saan galing itong camera. Siguro may satellite dito sa taas. So yan, makikita mo talaga. Yan. And balik naman tayo yung sa reverse. So bago tayo mag-reverse, siyempre i-ano natin yung what they call this handbrake. So just push it, then diretso natin sa reverse. Ito, makikita dito sa bandang nito, may nakapark pero hindi yan gumagana kahit anong galaw. Walang park madadaanan dyan. Parang exempted yan. Kasi yung park dito lang ipopost mo ito. So, tatlo lang for this yung handle ang madadaanan dito with this, apat pala, with this the reverse, neutral, drive automatic mode, and drive manual mode. So, sa drive, punta muna tayo, reverse muna tayo, then after that, I show you paano ginagawa ko or paano ako natuturo itong manual mode at saka yung drive automatic mode. Kasi yung pababa kami ng bundok, ginamitan ko ng manual para magkaroon ko ng engine brake. Kasi sobrang tirik yung daan. So natakot ako baka hindi makaya sa brake ng automatic yung engine brake. Kasi alam ko mahina yung engine brake sa automatic. So reverse tayo. Just push this one here, yung may button dito. Ito, maliit. So, hawak mong ganyan, i-pause mong ganyan, tulak mong pa ganyan. So, naka-reverse na, makikita dito, nagre-reverse na. Tapos, so ngayon, babalik tayo sa sinabi ko na yung sa, drive mode. So, ngayon, ito tayo sa D1. So, ibig sabihin, ito makita ito sa video. Ibig sabihin, pag D1 yan, isa naka-primera yan, first gear yan sa D1 through automatic mode. Then, pag habang bumibilis pala yung takbo mo, yung D1 maging yang dito, D3, hanggang hindi ko alam kung saan pa yan, D5 siguro. So, makikita mo kung ano ng gear na ginagamit niya doon sa automatic. So, bawat takbo mo, makikita mo kung anong gear niya ginagamit sa loob. So, ngayon, punta naman tayo sa manual mode. So, ito na, punta tayo sa manual mode. Again, press. Hila. Yan. So, nakamarka na dyan manual mode. So, yung sa manual mode, pag mahina yung takbo mo, kahit anong shape mo pa, yun, naka-aim 1 yan. Kahit anong shape mo pa, pag ganyan, sa mahina yung takbo mo, hindi siya lilipat ng gear. Halimbawa, yung speed mo is naka-second gear lang, tapos is mahina yung takbo mo, kahit punta mo pa plus to plus, punta mo doon sa third gear o fourth gear, hindi siya lilipat. Siya din ang mag-decide sa inyo kung anong gear yung gusto niya. Pero kung sobra ka ng bilis, tapos umuugong na yung makina, pag shift ng ganyan, lilipat siya sa higher gear. Then after that, siya din ang kusang mag-lower para sa iyo. So yun ang natuklasan ko lang. Hindi ko alam sa ibang mga experience. Alam ko na if ever may kamali man ako dito sa pinasasabi ko, just correct me if I'm wrong kasi hindi ako experto. Yun lang ang natuklasan yung kahapon nag-drive ako. Kusa na lang siya naglo-lower sa kanya yung pababa kami sa bundok. Akala ko is matulungan mo na ako. So siya mismo ang so ganito katalino yung Geely Okabangko. So ang sa akin lang before we continue with the cleaning of this vehicle, ang sa akin lang is yun ang tanong ko kasi gusto ko nitong sasakyan ito. Ang tanong ko, may pisa ba ito na marami dito sa Pilipinas? Sana sinasabay sana nila pagdating itong mga stock ng sasakyan, may sumasabay sana ng mga pisa like side mirror, mga windshield, mga ano pa yung madali lang mga sira like yung mga signal light na cover or anong mga parts dito. So hopefully the Geely will put like parang Luzon, Visayas, and binala maglagay sila ng tindahan ng mga accessories or spare part of the Geely Okabangko. So i-off muna namin ito, tapos for the third vlog patatakboy namin before that kasi kukunin na ito sa sasakyan or isulin na namin ito. So i-drive ko na para makita ninyo dito na naman yung mag-function na talaga siya, yung kosa sinabi ni Jeff, yung isa sa mga Jeff mechanic, Dr. Jeff, yung sa YouTube na kusa siyang magto-turn off itong makina tapos gagana naman yung electronics niya, yung electric motor to paligid, to move on the vehicle.
Review sa transmission ana sa baterya ding balik og kuan. Dili ekonomiya na if long travel kay maka-charge mo na ano yung kuan. Baterya. Di mo na ma-charge kay hindi na Ngayon, babalik ko na ito sa automatic. Then, punta na ako sa saan na to? Neutral. Then, press the handbrake. Up pala. Bunot pala pataas. Yan, activate na yung handbrake. Then, bitawan ko yung brake pedal. Then, post park. Yan. So, dito, yung pulang, saan yung handbrake? Basta. I think, itong pula, ito siguro yung, hindi ko alam, ito siguro yung handbrake. Then, itong P, ito yung park. So, yun lang. So, hindi pa ako nakapanood sa video, mag-analyze pa ako. So, just end. Yun lang ang masasabi ko for this Okavango. Isa super maganda talaga. Tapos, makikita nyo sa likod, yan. Yung mga upuan yan, pwede yun iurong palikod, pa-backward, pwede So, sa mga may gustong bumili dito, maganda ito. So, ang problema lang yung accessories or pisa. Mostly yun ang tinatanong sa mga mahilig sa sasakyan. Nakita natin, sinubukan ng binuksan ng anak yung sunroof. Tapos, sasabay pa itong, yan. So, itong mga mahilig sa yung mga kabataan na yon, yung mahilig sa ganito, yung pagbukas-bukas ng sunroof. So, pwede din itong sabayin. Bali, sabay sa pag-lock. Nakasunod na yung yan. So, ang ganda ng Geely Okavango, no? So, for this morning, i-off ko na itong makina. Tapos, magsimula na kaming maglinis, vacuum. And after, try to, before isuli namin ito, try to, roam around the city. Okay. So kahit pinirentahan na namin ito, nagsimula na yung nag-vacuum yung anak ko dito sa loob ng Okavango. Saan ipagkuhan? Hold. Mas maganda pa kasi makukuha yung mga puti-puti kasi carpeted itong sasakyan na ito. So makita mo dito o makita ninyo dito sa loob sobrang laki, at saka itong mga upuan dito sa likod is mapupold tag isa-isa. Ang camera, so nakaproblema itong sa camera ko. So, ganito yung kalaki yung Geely Okavango. Lipat ka sa likod. Iyabanit para di ka magpalit na. Tanawa ng puti-puti. May ko na. So, ito yung vacuum namin, ginagamit namin. EKG Electronics. Nakasiting sa maximum para mabilis humigop. So ganito yung pag-alaga ng sasakyan. Kung gagamitin mo lalo na sa long travel, kailangan linisin mo kagad. Tapos lagyan ng freshener kasi ang problema nito pag hindi yan matanggal through vacuum, ang mangyari is bibidikit na yan tapos hindi na yan matatanggal. Then
yun, avoid din magkarga yung mga may bang bango amoy. Like example, yung mga isda, bulad, dried fish, o ano pa, uyap. So, kailangan pag magdala ka, dala ka ng cooler. So, ito sasakyan ito, sobrang bago, tapos sobrang kinis. So, linisin pa namin ito. So, this is for the third of my video. I just end naman dito kasi tumutulong ko sa anak ko sa paglinis nitong sasakyan, which is the Geely o Kabango. 48 volt EMS. So hindi ko alam ano yung EMS, kayo yung makakalam dyan.